Inyong lahat. Minsan po sa Facebook, mayroon akong nakita na picture. Picture ng isang kalsada na mayroong mga tao na naglalakad. Yung caption ng picture, sinasabi doon na, "What can you read in the picture?" Ano daw yung mababasa mo doon sa picture? Nung tiningnan ko yung picture, wala naman siyang mga words, walang mga salita. Mga tao na naglalakad, may mga tindahan sa paligid, iba't ibang klaseng mga tao. Sabi ko, baka siguro ano siya, trick question. Baka may mga hidden words sa gitna o sa katawan ng tao o sa mga tindahan sa paligid, pero wala akong makitang mga letra. Hanggang sa binasa ko yung comments doon sa picture, may isang nag-comment doon na wala rin akong makita na salita, puro mga tao. Tapos may isang nagsabi, gawin mong singkit ang iyong mata. So paliitin mo daw ang iyong mata. Totoo nga, nung pinaliit yung mata, sa harapan ng mga tao na naglalakad, nakasulat sa hugis ng mga tao, nakasulat ang "I miss you." Sabi ko, ang galing ano? Isang artist siguro ang gumawa noon na itinago niya ang mga letra, sa hugis ng mga tao sa isang setting na naglalakad sa isang kalsada. Kung mapapansin niyo po ang ating mga ebanghelyo kahapon at ngayon, magkarugtong po sila. Magkarugtong. Kahapon, tungkol sa ano yung ebanghelyo natin, na galing din sa ebanghelyo ni San Mateo. Tungkol sa wala na. Sino yung nandito kahapon na nagsimba? Wala nang tataas ng kamay. Sino yung nagsimba kahapon? Ano yung ebanghelyo natin, Sister Vicky, kahapon? Tungkol sa perlas, naalala nyo, di ba? Sabi ko na sabi ng iba, Tungkol sa perlas, yung isang mangangalakal na naghahanap ng isang mamahaling perlas. Tungkol sa isang magsasaka na nakahanap ng isang kayamanan sa bukirin na kanyang sinasaka. At ngayon naman, tungkol naman ang talinghaga sa isang mangingisda na nakahuli ng iba't ibang isda sa lambat, dinala sa pampang at pinaghiwa-hiwala yung mabubuti at yung walang kwenta. Yung tatlong talinghagang ito, tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang pagsisimula lagi ng ebanghelyo, sinasabi ni San Mateo, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad o maihahambing sa isang magsasaka na nakahanap ng kayamanan sa kanyang bukirin, sa isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas, sa isang tao na nakahuli ng iba't ibang uri ng isda sa kanyang lambat. Now, ano yung itinatagong kahulugan ng mga talinghagang ito? Ang bawat talinghaga na sinasabi lagi ni Jesus, kwento, pero sa loob ng kwento, may nakatago na kahulugan. May nakatago na kahulugan. Sinasabi doon na ang tatlong talinghagang ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. At ano ang sabi ni Jesus sa ebanghelyong binasa? Tinanong niya ang kanyang mga alagad, naiintindihan niyo ba ito? At ang sagot nila, opo. Ibig sabihin, yung mga magiging unang obispo ng ating simbahang Kristiyano, bagamat wala silang mga pinag-aralan, bagamat mga ordinaryong tao lamang sila, hindi mga eskriba, hindi eksperto sa mga batas ni Moises. Pero dahil sa talinghaga, naintindihan nila ang ibig sabihin ni Jesus. Kaya nga sinabi niya sa kanila, ang bawat tao na naliliwanagan tungkol sa kaharian ng Diyos ay parang isang tao na kinukuha mula sa kanyang sisidlan ang bago at ang luma. Ibig sabihin, mula sa mga talinghagang ito, makikita natin, malalaman natin ang kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng Diyos
tungkol sa kaharian ng langit. At para kay Jesus, ang isang tao na naliwanagan tungkol sa kaharian ng langit, naiintindihan niya, nakikita niya ang kahulugan nito sa mga bagay na nasa paligid niya. At sinasabi iyon sa mga talinghaga ni Jesus. Yung magsasaka, nung makita niya yung kayamanan, parang walang halaga para sa kanya ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ibinenta niya ito, iniwanan niya ito upang bilhin yung lupa kung saan nakita niya yung kayamanan. Yung mga ngalakal na nakahanap ng mamahaling perlas, walang kwenta sa kanya ang lahat ng mga perlas na mayroon siya. Iniwanan niya ito upang bilhin ang perlas na nakita niya na mas mahalaga kaysa sa lahat ng mayroon siya. Yung mangingisda na nakita na nakahuli ng iba't ibang isda, pinaghiwa-hiwalay niya. Yung walang kwenta, itinapon. Pero yung nakitaan niya ng halaga na pwedeng ibenta ng mas malaki pa o mas mahal, kanyang tinipon at kanyang ibinenta. Mga kapatid, marami sa mga Kristiyano, una at kahit ngayong mga Kristiyano, ang minsan, or kahit tayo, minsan sinasabi natin, bakit hindi nakikita ng ibang mga tao ang paraan ng pagkakakita ko at pagkakaintindi ko sa ating pananampalataya? Minsan sinasabi natin iyon sa atin ng mga nagsisimba, bakit para sa atin, lalo na yung iba na pumupunta tuwing Thursday or Thursday before First Friday, bakit nakikita natin ang halaga ng pagpapahid ng banal na langis sa ating noo, pero ang ibang mga tao, hindi nila nakikita ang kahalagahan ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Bakit kaya? Ano yung pinagkaiba nila sa atin? Gayong pareho naman tayo mga Kristiyano. Na kung ating maiintindihan ang ating sarili, hindi instantly naintindihan natin ang ating pananampalataya. Hindi out of the blue, naisip natin, oo nga, mahalaga ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Hindi. It took time for us. Sa ating pagsisimba, sa ating mas pinalalim pa na pag-intindi sa ating pananampalataya, nakita natin ang kahalagahan ng mga sakramento ng simbahan. Nakita natin ang kahalagahan ng pagsisimba araw-araw. It takes a process. It takes time. At gayon din naman, mahalaga sa atin na habaan ang pasensya sa mga taong ito. At mahalaga para sa atin na pukaw na sa pananampalataya, na ituro din sa ating ibang mga kasamahan sa pananampalataya na hindi pa naiintindihan ang halaga na nakikita natin sa ating simbahan tungkol sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Kaya siguro mga kapatid, mahalagang isipin natin, hindi lamang sa banal na misang ito, kundi sa bawat araw, yung kahalagahan ng misa na iyong nakikita kung bakit araw-araw pumupunta ka ng simbahan. Para sa mga nagsisilbi ng simbahan, mga lectors, mga lay ministers, ang kahalagahan ng pagsisilbi sa simbahan at sa Diyos sa pamamagitan ng active participation natin sa misa bilang lay minister, pag-distribute ng banal na komunyon, bilang lector or commentator, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung bakit kayo, nakikita ninyo ang halaga nito, pero ang ibang mga tao ay hindi. Hindi dapat sila minamaliit. Ibig sabihin, hindi pa nila napagninilayan ng mas malalim pa ang pananampalataya. At para sa atin na nakikita na ang kahit papano, ang kaunting halaga ng ating pananampalataya, mahalaga po sa atin na ibahagi ito sa iba. Mahalaga po sa atin na tulad natin, pukawin din natin ang pananampalataya ng iba nating mga kasamahang Kristiyano. Kaya nga mayroon tayong mga sakristan, ang inyong mga apo, ang inyong mga anak,
tinuturuan natin sila na hindi lamang magsimba, kundi maging aktibo sa pagsisilbi sa Diyos sa simbahan. Now, para sa atin naman na siguro kahit papano nakikita na ang kahalagahan ng misa at ng mga sakramento, sana mas palalimin pa natin ito. Papaano ko malalaman na ganon na kalalim ang aking pananampalataya at ang paaking pagkilala sa Diyos at sa kanyang simbahan? Papaano? Tulad ng mga talinghaga sa Ebanghelyo, kung kaya na nating iwanan ang lahat, literally, or kung hindi man literally, upang magbigay ng ating focus sa Diyos at sa kanyang simbahan. Kung mabibigyan na natin ng mas malaking priority ang mga gawain tungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian. Kung kaya na nating ipagpalit ang mga bagay na mayroon tayo para sa ating pagsisilbi sa Diyos.